Okay guys, welcome back. So next natin pag-usapan is yung December 3rd niya long position ko. Tignan natin kung ano nangyari sa chart. So ito yun, 11:45, 30, 32. So dito yung entry ko. So balik muna tayo sa 4 hours. So di ba sa isang trend, either reversal or continuation ang meron. So, dito, nung na-hit na tong trend, gumawa na ako ng trend line dito, kahit 2 points. Hindi yan solid na trend line kasi ang trend line dapat 3 touches. Pero kapag may 2 touch na, ginagawan ko na ng trend line yan para makita sa next movement kung irerespeto yan ng price or hindi. So, balik tayo dito. So, ito yung head and shoulders. Nag-break na. Tapos, meron tayong nakikitang formation dito. So, assume ko, either continuation yan or another reversal. Tingnan natin sa 2 hours. Okay. Meron talagang resistance dito sa level na to, sa consolidation. Pero tignan natin sa 1 hour. So, sa 1 hour, meron tayong makikitang parang rising wedge na pattern. Ganyan. Pero punta tayo sa 15 minutes para makita natin yung mas magandang candle formations dito. Okay. So, nag-high na yung price, tas nag-low, na-break niya tong level. Pagtas niya mag-low dito, nag-higher low siya. Hindi niya na-break to. Pero nung nag-down, makikita natin, hindi siya bumaba dun sa first low na nangyari dito. And di na din siya nag-lower low dito. So, para sa akin, indication din yan ng movement up. Okay, so long position, continuation. So, nag-breakout tayo sa reversal. Continuation ang hinahanap natin. Which is, tong pattern na to is maganda. Racing wedge or flag. Flag na matatawag yan na pattern. Okay. Next na confluence ko is hindi na nag-lower yung price. PA, price action, respected the support level. After niya na respect tong support level na to, nag-push, na-break niya na to. So, na-break niya na yung resistance. Respected the support level and broke out of the resistance level. Kahit i-third na natin to. Third. Tapos ito fourth. So, sa fourth ko is itong price na to. Hindi na siya nag-lower dito sa resistance level. Nire-respeto din itong maliit na movement na to. Tapos may makikita kayong dalawang doji candles na malaking wicks. Pero kung makikita natin sa 1 hour yan, ito. Na-break to ng green candles. Nag-higher dito yung wick. Tapos, undecided candle or yung doji candle. Diyan maganda mag-entry para sa long.
Nangyari dito sa trade na to is, kinlose ko siya ng maaga. Dahil, etong candle na to, ayoko yung ganyang klaseng erratic na or impulsive na candle. Kasi, nasa crypto trading pa rin tayo, which is high risk. Ang ayaw mong i-trade is yung mga erratic movements na yan. Kasi baka ma-hit or ma-fish ka sa SL mo. Kaya nag-take profit na ako dito. Pero kung hinold ko tong trade na to, makakapag-profit ako ng 60%. Diyan. So, yun. Ito ang confluence natin. Continuation. Dapat ang continuation mo is based dun sa naging breakout dito. So, reversal, continuation, yun yung hinahanap mo sa entry, sa isang buong wave na to. Gets ba? Tingin tayo sa 2 hours. 4 hours, tingnan natin ito. Nag-take profit lang ako banda dun sa 200 SMA. Kasi once na touch yan ng candles, alam kong magda-down yan dito. Somewhere dyan. Kasi magiging big resistance yan. Ganun lang naman. Sana naman naintindihan nyo ang continuation. Makikita nyo din naman yan eh. Try natin tignan. Ito na lang. Yung recent na to. So, ito, parang double top. Tapos, isang malaking impulsive. Tapos, consolidation. Tapos, nag-wave down ulit. So, itong movement na to, isang continuation yan. So, bawat impulsive wave, huwag kang papasok dun sa malalaking candles. Kasi, baka mag-reverse yan. Parang yung nangyari dito. Kung pumasok ka dito sa big candle na to, tapos TP mo dito, and nag-reverse ka agad. Kaya palagi ka nag-wait sa consolidation. Sa wave na to, ito yung consolidation. Tapos dito sa wave, ito yung consolidation. Tapos nag-push ulit. Tapos dito sa pattern na double top, ito yung consolidation, which is yung continuation going down. Ganun lang naman. Easy peasy. So yun. And then, pag-usapan natin ang iba sa next video. Okay? Kiriboom. KK bye.